Okay, mga kamugil. So yung ating papaabot na video ngayon, itong pagli-layout ng hagdanan. Li-layout ng hagdanan mga kamugil, no? So madalas sa mga project namin, malaking bahay, maliit na bahay, walang plano, no? Walang plano. Yun naman talaga yung madalas na gagawin sa mga magpapagawa ng bahay, lalo na kung nagtitipid. Pero gusto ko lang liwanagin na pag wala tayong plano, be sure lang na yung lugar natin hindi masyadong hindi masyadong stricto yung ating city engineering. Yun yung pinaka ito, meron siyang plano kompleto mga kamukil, no? So ang nangyayari dito mga kamukil, pagdating sa hagdanan, hindi masusunod yung nasa plano. Kasi yung sa plano mga kamukil, yan, kunin natin yung plano. Okay, so bali dito yung plano natin sa hagdanan mga kamukilo. Ito yung kabuuang forma niya mangyayari, storage, no? So yung nangyayari dito mga kamukil, dahil itong part na to hindi na siya mapapasukan ng gamit sa sobrang niya, baba. So ang ginawa namin, file na lang to ng CHB, hanggang dito tayo maggagawa ng forma, 5 step mga kamukila. So yung ating plano, yung riser niya 20 cm or 200 mm. So yung kanyang steps mga kamukil, lahat 300, nakikita nyo, di ba? 300. So yung kanyang steps mga kamukil, 300 mm yung lapad, ibig sabihin 30 cm or 1 foot, no? Pagpalagay natin. So ngayon, pagdating dito mga kamukil, kung napapansin nyo, meron siyang isa, dalawa, tatlo abaniko style yung steps niya, di ba? So ang mangyayari ngayon, ito mga kamugil, winala to ng may-ari, gusto niyang iwala tong abaniko, gusto niya maging flat siya. So ilan yung nakukuha mula dito sa 9? So 1, 2, dalawang step mga kamugil, 40 cm yung hahabulin natin. Saan natin to malalagay? Yan nakalagay sa drawing kasi mga kamugil, sa plano. Dapat yung level ng level ng wall, itong wall na to, itong partition natin na to, sa rooms na to, tuwid tingnan yung ating hagdanan, walang nakalampas na hagdanan na steps papunta dito. So yung unang option sana, naisip ko, kapag magwawala tayo ng steps dyan sa plano, dito natin siya ilalagay, papunta dito. So pangit naman, lumalabas na yung steps ng ating hagdanan, no? So yun sana, kung masusunod yun, kung okay yung may-ari. Kahit ako mga kamukil, kung ako yung may-ari, ayaw ko nung ganun, no? Nakalausli yung steps ng ating hagdanan. Kasi yung design ng bahay is dapat plain lang yung step ng hagdanan. Hindi siya makikita dito kapag papasok tayo dito. Ano? Wala kang makikita yung step, wala kang makikita yung hagdanan. Pero pagdating mo dito mga kamukil, meron yan. Ayan. So ngayon, ang gagawin namin, hanapan namin ng paraan, paano namin i-plot to dito, plot yung landing, na masusunod pa rin yung layout nito sa taas. Ito yung pinakamahirap mga kamukil. Kasi mula dito sa pinaka beam natin, pang 14 step natin, 90 cm yung hinihingi dito, yung lapad niya. So magiging landing din to. Yung pang-6 na step, ang pang 15 step nito mga kamukil, nandito sa taas na. Ito yung pinaka flooring ng ating second floor. Ito sana yung magiging pinaka landing natin. Pero dahil nangyayari, pinabago ng may-ari, ito lang na details na to. Magkakaroon ng 3 landing, 1, 2, 3. Ito yung unang landing, pangalawang landing, pangatlong landing. So itong parte sa taas mga kamukil, yung aming sisikapin na maayos namin to, na hindi mahihirapan yung may-ari sa pagpanik. Okay, tingnan natin dito. Daan mo na Master Buni, So si Master Buni, inumpisa na namin. Dahil dito mga kamukil, walang problema na dito sa baba. Ayan, napapansin nyo, sa pag-layout ng hagdan, kailangan may pattern tayo o layouting, no? Mga guhit, ibig sabihin pag nakaguhit, tapos na yung layout. Ito yung isa sa pinaka-importante mga kamukil na gagawin natin pag gagawa tayo ng hagdan. Ngayon, kung gusto niyo kung paano mag-layout ng hagdan, meron naman ako dyan video, hanapin nyo na lang, no? Binibigay ko doon sa inyo kung ano yung dapat gawin pag hagdanan yung ating gagawin. Ngayon mga kamukil, ang ginawa ni Master Boyet, gawa kami ng pattern. Titingnan natin, inuuna namin sa pagkuha yung 90 cm. Yung 90 cm, tingin pa lang mga kamukil, tarik na, no? Papunta dito. Ang mangyayari, mag-a-adjust kami ngayon dito sa landing na to. Dapat nasa 90 cm to. Ito sana mga kamukil, ito na yung tama niya, saktong layouting, no?
So kasi dito dapat mga kamukil, hindi to palapa dito eh. Dapat steps pa rin to, pero paabani ko yung type niya. Pagka details. Pilay riser? 25 by 25. 25 by 25. Ang steps niya, 25. Oh. 25 parehas, no? Sa ato pa diri lang ta nakasunod sa plano, no? Sige daw, i-pattern do na. Tanaw na to. 25 by 25. Oh, idikit yun. Pila ang mabilin diri sa landing mo na ni? Oo na, 58. 58 kapin. Bot mo rin gamay. Mo just mo diri ko naman. Dari kanang. May mo na sino ko. Ang binta ko ano. 65. 65 ang landing dito. Kung diri ta mo adjust. Pero kung diri ta mulapad siya diri na ang landing. Importante lapad-lapad po ni diri. Kuan na mo na niyang kuan ga landing niya. Kini diri. Kung kini nga guhit atong sundon. Pero kung diri ta, Gamay ra. Mo niyang kuan dagan siya og 60. pero pareha gyapon 25. Dito 65. Kana daw una layout apart. Kaning. Oh, unahan sa daw nag-layout. Oh. Unahan nag-layout, tanaw na to. So ito yung diskarte, mga kamukil. Hirap. So ang mangyayari, kukuna namin yung hiningi sa plano na 90 cm yung lapad doon. Magiging 65 siya kung ito yung susundin namin. 65 cm yung magiging landing doon. Tapos dito 65 cm din. So aktualan, pattern talaga mga kamukil. Alright. Parehas gid siya. 30. Sige. O niya eskwala. Wala eskwalado na ni primero. Mano eskwalado primero. Sige. Sukat lang. Kinahanglan kinay usahay. Makita na ubang hagdanan. Ang tiles na special nga gamay ba? Kay wala magkuan. Na bangkaw pagka-pile. So dapat mga kamukil, alamin din natin kung ano yung mga tiles ipapagamit pagdating sa stairs para pagsalpak natin. Wala nang special cut. Saktong-sakto talaga siya. Hindi na tayo matagalan sa trabaho. So, check palagi mga kamukil. Master Bonnie, check permiti ha. So ngayon, hintayin natin matapos tong ginawa ni Master Boyit na pattern. I-actual natin doon. Tapos titingnan natin kung hindi ba mahihirapan yung mag-akyat, no? Dito walang problema to. Kuha natin yung plano. Pagdating lang doon, dito ayaw ko magbago dito. Kasi pag magbabago tayo dito na sa umpisa, halos lahat na yan i-adjust natin. So, ang ginawa ko para less hassle, less pag-iisip, less calculation, dito sa umpisa, kinuha ko yung nasa plano. Pagdating na lang doon tayo mag-a-adjust para doon na lang banda yung utak natin, focus natin doon. Okay, mga kamukil, no? So, pag-layout ng hagda, nagawa na namin mga kamukil. Ito na yung pinaka-forma niya. So, gaya na sabi ko kanina, may kunting pagbabago dito. So, nakikita nyo, di ba? Paabanay ko siya, ganyan. So ngayon, yung gusto ng may-ari ganyan, oh. Sinunod namin yung gusto niya. So mahirap kapag magaganyan. So ano ba yung diskarte kong ginawa dito? Ano ba yung mga adjustment? Yan na ginawa ko. Kasi ito mga kamukil, dapat to, pagdating dito sa kanto na to, kapaabani ko siya papunta doon. And then tuhog na naman doon hanggang bumalik na naman pa step. So yung ginawa ko mga kamukil, malapad lang siya. Yung ginawa kong adjustment dito mga kamukil, dahil dalawang steps yung nawala dito, wala kaming binabago dyan. Kung ano yung nasa plano, yun yung ginawa talaga namin. Hanggang dito, papunta dito sa may landing na to. So ngayon, dahil nag-adjust kami dito, ibig sabihin, hindi na natin masusunod yung nasa plano pagdating dito. So, dito na part lang ang pinukusan ko, ang binago ko. Hindi ko binago dito kasi pag binago natin to, lahat ng step, problema talaga yan mga kamukil. O ngayon, yung ginawa kong adjustment dito mga kamukil, yung nasa plano, dapat nandito yun 90 cm yung pinaka landing na dito, yung pang 14 step malapad dito, parang landing din siya. Pagdating dyan, nandito kasi yung pinaka landing sa flooring, no? Ito, dyan yan yung pinaka landing ng flooring, hindi doon. Napapansin nyo yung ating hagdanan, paharap siya doon. Ngayon yung pinaka landing nya 14 step malapad dapat kasi makaikot dito. Ano? Sige, ayun na ng kahoy. Ayun na ng kahoy. Purma, tabunin lang ang mulupad. Okay. So ang ginawa ko dito mga kamukil, dahil dalawang steps yung nawala, tag 20 cm yung ano nya, riser. So ang ginawa ko, kinuha ko siya dito sa
landing sa 14 step. Kinuha ko yung 40 cm dito. So ibig sabihin, yung riser niya is 40 cm, 20 cm, dalawang steps yung nakuha natin, 40 cm yon. So mula dito nagbawas ako ng 40 cm papunta doon. So ito yung pinakatama ng ating landing hanggang dito. Nandito 50 cm to mga kamukil yung ating landing. Dito na ako nag-adjust. Nasa 50 cm yung lapad ng ating pang 14 step dito instead na 90 cm. So nag-adjust ako dito. No choice na talaga tayo kapag ka mga ganyan. So at least sa 50 cm malapad na po yan. Malapad na po yung 50 cm. Yung purpose kasi nitong 90 cm mga kamukil kasi yung pinaka-landing niya is nandito. And then tandaan, itong 90 cm nakakalculate na talaga to sa designer nitong bahay na ganon yung gagawin. Kasi yung laki nitong bahay ay doon po nakabase yung ating hagdanan, no? Yun kagandahan ng may plano. So, minsan sa plano may kunting pagbabago. No, tayo na yung inatasan o maggawa na binigay sa atin ng may-ari. So ganun po dapat yung isang utak ng gusto mong magiging kontraktor, no? Mabilis yung utak mo maka-achieve o makahanap ng paraan kung paano, no, solusyonan yung mga ganyan. So ngayon nakuha na natin mga kamukil. So ito na yung pinaka-porma niya. Ayan o. Landing. Yan. So ulitin lang natin mga kamukil. Sa paggagawa ng hagdan kailangan may layout talaga. O tingnan nyo na lang kung ano yung proseso sa paggawa ng hagdan o kung walang plano. Meron ako mga video dyan. So yung riser natin mga kamukil, tinatawag nating riser itong ganito. Itong hahakbangan natin gaano to kataas, no? Yan. O minsan ito mga kamukil, kung kakailanganin, aabot pa tayo ng 25 dito. Mataas na po yan mga kamukil. Huwag lang aabot ng 30 cm mga kamukil. Napaka ano na po yan. Tarik ko lang na makakaakyat dyan, no? O 20 cm, minsan ito 15. Pero minimum talaga mga kamukil 20 yung pinakamaganda. Yung ating steps is 30 cm yung lapad niyan. So isang tiles po yan na 30 by 90 yung hanapin natin kung meron. Kung wala 30 by 160, 120, no? Meron talaga yan. So magkakaroon tayo ng cut dito. Pero hindi po tiles yung gagamitin natin dito. Kahoy po yung ating ipapatong dito, no? Wood planks. Maghanap tayo, 15 step lang naman to. O maghahanap ako ng murang wood planks. O literal na kahoy talaga yung ilalagay natin dito. Babarnisan natin para maganda. And then maglalagay ako dito ng anong tawag nito? Hand grill dito. Papadikit natin dito. So, hindi lang dalawa, isa lang siguro yung gagawin natin mga kamukil. O dito. Kasi madalas yung tao, paminsan lang yung kalawiti, di ba? So, madalas kanan talaga yung ginagamit ng tao. So, dito tayo sa kanan maglalagay sa unang step. Kasi kapag kanan ka, kanan talaga yung unang igagalaw mong kamay para ihawak mo bago ka humakbang. So, dito na lang siguro tayo maglalagay. Pagdating doon, hanggang doon lang siya. O pagdating naman sa kabila, dito na naman sa kabila. Alternate natin, no? Or pag-isipan ko pa to, no? I-draw pa natin to. Kung pwede dito tayo maglagay. So, diretso na siya. Mula dito, yan. So, mula dito, paikot dito yung ating tawag nito, ating hand grill, no? So, pati dito magkakaroon to ng grills dito, hand grill din, no? Kasi ito yung pinakalanding niya dito. So, yan na. Yung kulang nito mga kamukil, yung ipupurma na lang natin na bakal. Meron pa tong kulang, baka akalain nyo tapos na to. Meron pa. Itong dito mga kamukil, maglalagay pa tayo ng bakal dito. Yan, nakahook. Ito yung anuhin natin, no? May bakal pa yan. Parang purma na din siya ng step, yung bakal na yun, no? Hindi pwedeng diretsahan na lang natin lagyan ng kahoy dyan, tapos buhusan na lang na walang bakal na nakaganyan. Meron yan. Bukas tingnan nyo sa Monday, anuhin nyo yung update natin dito sa stairs mga kamukil, yung pagbubuhos natin. Ito na. Yan na, kapunta siya doon. Kwarto, tapos na. Okay, thank you mga kamukil.